Magandang araw, ako si Ana. Kasi nga kapos talaga. Kapos sa pang araw-araw. Ganun talaga ang buhay, bayad utang lang. At least nakakabayad ng utang. Sa bawat sulok ng komunidad, may tahimik na nakikipagsapalaran ang nakakubli dito, ang dugo at pawis ng bawat isa para lamang kumita ng pera. Kung kulang man ay hindi maiiwasang manghiram. Para sa iilan, ito'y panandali ang solusyon sa kagipitan. Ngunit kapag ang isang utang ay tinakpan ng panibagong utang, ito ay nagsisimula ang isang tahimik na siklo. Isang siklo na mahirap takasan. Ngayon, tunghayan natin ang taong nararanasan ang tapal utang. Magandang araw, ako si Ana, na isang trabahador sa lugawan, tagaligpit, tagahugas ng kinainan. Yun ang aking trabaho. Ayon kay Ana, simula ng pansamantalang nagsara ang restaurant na kanyang pinapasukan sa Caloocan, naghanap muna siya ng ibang pagkakakitaan upang makatulong pinansyal. Simula 650 pesos ay bumaba ng 450 pesos ang kanyang kinikita araw-araw, kung kaya ay nakaapekto ito sa pambayad ng mga gastusin sa bahay. Si Ana rin ay may dalawang anak, isang nasa kolehiyo at isang nasa elementarya. Laking pasasalamat niya na lamang na isang scholar ang kanyang kolehiyana at malapit lang ang pinapasukang paaralan ng kanyang elementaryang anak. Kasi nga kapos talaga. Kapos sa pang araw-araw. Hindi kakayanin talaga kasi may nag-aaral kaming anak. Yung isa kong anak, grade 4. Yung isa ko, college. Kaya napakahirap talaga. Kaya kinakaya na lang. Bakit at paano nyo naisip na mangutang para maipambayad sa isa pang utang? Ganun talaga ang buhay. Bayad utang lang. At least nakakabayad ng utang. Ang tapal utang ay nangyayari kapag umutang ang isang tao para bayaran ang naunang utang. Matagal na itong problema sa Pilipinas, lalo na sa mga low-income families na kulang ang kita at walang access sa formal na banking. Dahil dito, marami ang napupunta sa informal lenders tulad ng 5-6 at online lending apps na may mataas na interes. Meron bang interest rate or tubo yung pangungutang nyo? Kung oo, anong nagiging epekto nito sa inyo sa binabayaran nyo? Oo, meron talaga. Dahil 10%, minsan 20% pa nga eh. Kaso ganun talaga, yun ang kalakaran ng mundo natin eh. Saan ka madalas umuutang po? Minsan sa bahay, tas sa lending, ganun. Like anong mga apps po? Like ng card, ASA, ganun. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, milyong-milyong Pilipino ang nananatiling walang bank account. At maraming household ang umuutang para sa mga basic needs tulad ng pagkain, renta, tuition fee, at bayarin sa tubig at kuryente. Pinangunahan ng Security at Exchange Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas ang programang pampinansyal para turuan ang publiko tungkol sa ligtas na pangungutang at maiwasan ang debt cycle. Inununsad ng gobyerno ang kampanya laban sa mga online lending apps na mapang-abuso, mataas ang interes, at nagdudulot ng paulit-ulit na utang. Kasama rito ang pagpapatigil sa illegal na operasyon. May nangyari na po bang hindi kayo nakabayad sa oras dahil nakaasa kayo sa panibagong utang na hindi natuloy? Ano ang inyong naramdaman? Wala pa naman kasi nalalaan na naman namin yung mga obligasyon namin. Tulong-tulong lang talaga. Wala pa namang palya. Sa tingin nyo ba ay nakakatulong ang tapal utang o mas lalo lang kayong nalulubog sa utang dahil dito? Hindi talaga dapat. Kaso, ganun talaga ang buhay. Ang tapal dito, tapos ganun talaga doon talaga umiikot Mairaos ang araw-araw.
After maranasan yung tapal utang system, ano ang may papayo ninyo tungkol sa pag-manage ng pera? Kaya kailangan talaga gamitin ng pera sa tama. Kaso talagang pag may pinapaaral ka, mahirap talaga eh. May ginagawa ba kayong paraan para hindi na madagdagan at makabawas sa utang nyo? Tatrabaho nga. Diskarte na lang, ganun. Kailangan talaga ng diskarte. Anong diskarte po yung ginagawa nyo po? Minsan, nagtitinda-tinda na lang, extra yon. Ngunit, pagtatrabaho nga lang ba ang tanging solusyon upang tuluyan ng makabayad sa utang? Para sa ilan, malinaw ang sagot. Kapag may utang, kailangang magsikap, magtiyaga at magtrabaho ng mas mabuti upang unti-unting mabayaran ang lahat. Ito rin ang paniniwala ni Ana na ating nakausap, na sa sipag at tiyaga, darating ding ang panahong matatapos ang lahat ng obligasyon. Ngunit, para sa maraming Pilipino, mas komplikado ang realidad. Kahit patuloy ang pagtatrabaho, hindi palaging sumasabay ang kita sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kinikita ay kadalasang sapat lamang para sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas na marami pa ring Pilipino ang umaasa sa pangungutang upang matugunan ang biglaang gastusin o kakulangan sa kita. Sa ganitong kalagayan, ang simpleng pagtatrabaho ng mas mabuti ay hindi palaging sapat upang agad na makabangon mula sa utang. Ipinapakita lamang nito na bukod sa sipag, may mas malalaking salik na kakaapekto sa kakayahan ng isang tao na tuluyang makawala sa pagkakautang. Sabi nila, likas na sa ating mga Pilipino na kapag ipit, sa utang tayo kumakapit. Hindi masama ang manghiram kung kinakailangan. Pero maaari itong maging dahilan ng paglubog natin sa sitwasyong mahirap ng takasan. Ang sistemang tapal utang ay nagsisilbing maskara na akala mo'y ginhawa, pero unti-unting nagiging simula ng panibagong problema. Mahalagang sa huli ay matutunan natin ang tamang pagbabudget, pag-iipon, at responsableng paghawak ng pera. Dahil ang tunay na lunas ay hindi pagtatapal, kundi pagpukol sa kung anong senaryo. Sa pagharap natin sa hamong pinansyal, hanggang saan nga ba natin kayang umabot para lang matugunan ang pangangailangan? Hanggat mauntal sa utang, hindi maiwasang madapa sa parehong hakbang. Pero tama pa rin bang tawagin itong solusyon? Kung kaakibat nito ang